Bali, 6 na buwan ko siyang inintay. 6 na buwan din ako hindi nakapagbayad ng apartment, ng ilaw tsaka ng tubig. Gusto raw ng tatay ni Takero na dalhin siya sa Japan, pero tinutulan ito ng kanyang ina. Nung 3 years old daw po ako, ang sabi po ni Mama, babayaran daw po ni Papa si Mama at kukunin daw po ako dadalhin sa Japan. Natakot na po siya, nagkapobya na po siya nung sinaktan ako ni Papa nung 7 months ako. Hindi naglaon, naghiwalay rin sila ng asawang Hapon. Wala siyang nagawa kundi tumayong ina at ama rin ni Takero. Sa mga panahong ito raw niya naranasan ang malupit na paghuhusga ng iba. Pagka nagkaroon ka ng anak na Hapon, akala nila napakaganda ng buhay at akala nila napakatatag ko. Ngunit mas matindi ang epekto ng pag-abandona ng asawa ni Rosana sa kanilang anak na si Takero. Almost grade 3 to grade 6. Di ba, Konda, bakit sa public school ka nag-aaral? Oo nga, di ba may namin mga hapon? Umuwi ka na lang sa Japan, di mo naman ito bansa eh. Oo nga. Oo, umuwi ka na. So ngayon sinasagot ko naman bakit. Sa tingin niyo ba lahat ng anak ng Hapon is mayaman? Hindi tuloy maiwasan ni Takero na magkimkim ng hinanakit sa ama. Dahil sa kanya, tila hindi na rin alam ni Takero kung sino talaga siya. Siyempre, bilang anak, parang empty ka pa. Kasi may kulang pa sa buhay mo. Hindi mo pa nakikita yung tatay mo. Sabi ko sa sarili ko, sana talaga makita ko tatay ko. Kasi yun nga po, ang sakit-sakit. Sa kabila ng matagal nilang di pagkikita, malakas pa rin ang paniniwala ni Takero na may karapatan siyang dapat ipaglaban. Yung mga pwede mong isagawa o pwedeng gawin sa'yo na pabor sa'yo na dapat mong maangkin. Kasi nga, karapatan mo nga. Karapatan maging bata. Karapatan suportahan ng tatay pero yun nga po, wala po siya. Kaya tanggap ko po ngayon na wala akong suporta. Ang problema, hindi na alam ng mag-ina kung ano na ang sinapit ng ama ni Takero. Tila nakalutang pa rin ang mag-ina at di nakatitiyak kung may mahabol pa nga ba silang suporta. Ang kalagayan ng mga Japanese-Filipino children at ng kanilang mga ina ang nagsilbing dahilan para itatag ang Development Action for Women Network o DAWN. To assist our distressed migrant women returnees from Japan. Kasi noong mga panahon na yon, marami tayong mga Pilipina na dinideploy sa Japan as entertainers. Gusto nyo tulungan yung mga nanay at yung mga bata na magkaroon ng bagong chance ang maayos ang buhay nila. Gaya na lang ni Tsuyoshi, isang JFC, na talaga namang pinaninindigan ang kahulugan ng pangalan niya na matibay ang loob. Kasi diba nung bata naman ako parang hindi ko na rin naman siya nakasama. Yun, so parang okay na din, nakapag-adjust na ako. Kung wala man siya talaga. Hindi man niya kasama ang amang Hapon sa paglaki. Sa tulong ng DAWN, nabibigyan naman siya ng pagkakataong makita ito paminsan-minsan. Thrice. 99, 2002, tsaka ito pong 2008. Bali, may 6 years na gap nun sa akin. Nito lamang Marso, dumalaw mula sa Japan ang kanyang ama upang makadalo sa kanyang high school graduation. Pangunahin kasing proyekto ng samahan ang subukang hanapin at kontakin ang amang Hapon ng mga bata upang mabigyan ang mga ito ng pagkakataong masilayan man lang ang sarili nilang ama. Sa umpisa, hindi rin naman ako agad nakapagsalita kasi yun nga, parang hindi ko din alam kung anong mga gagawin ko pag magkasama kami, kung anong i-open ko. Mapalad si Tsuyoshi na makilala ang ama, pero alam niyang hindi ito sapat para mabuo ang kanyang pagkatao. Ang kakulangang ito, unti-unti ring pinupunuan ng DAWN. We come up with musical plays.
na nakaka-add yun sa confidence nila and self-esteem. So parang it's a continuing healing process for them. Nagtataguyo din sila ng live load programs para sa mga ina ng mga JFC. Ang mga produkto ng kanilang pagsisikap, ipinadadala at ibinibenta mismo sa Japan. Tapos we also have Don Japan eh. Parang in-establish namin yun para matulungan kami. Pero yung mga nandun, puro volunteer sila. They help us look for the fathers, contact the fathers. Sa 13 taong paninilbihan ng DON, umaabot na sa mahigit 600 JFC at 500 ina ang kanilang natulungan. Ayon kay Professor Michael De Vera, isang psychologist, malaki ang epekto sa mga bata ng pagkawala ng amang susuporta sa kanila. Wala magsaset ng rules sa bahay. Okay, number 2 is become foundation. Bakit? Kasi sabihin natin ang nanay ay medyo soft. Okay, as compared with sa tatay, medyo tenacious. Number 3, if yung bata ay lumalaki sa nanay, more likely mother dependency, pwedeng maging effeminate or magkakaroon tayo ng tinatawag na sex role conflict. Basically, nagkakaroon ng hatred towards the father. Okay, kasi unang-una, kilala niya ba bakit siya iniwan? Nasaan ba yung tatay? Siguro kung wala ang tatay at nanay lang ang nagpapalaki, most especially kung ang isang bata ay lalaki, nagiging brat. Kapag hindi daw kasi naagapan, posibleng mauwi raw ito sa childhood depression o trauma. Most especially, nakikimkim sila ng hatred, ng anger. Payo ng eksperto, sakaling maghiwalay ang mag-asawa, makatutulong na isagawa ang mga sumusunod na hakbang upang mapagaan ang epekto nito sa sarili at sa anak. Tanggapin ang marital rupture o paghihiwalay dulot ng hindi pagkakasundo ng mag-asawa. So unang-una, sabihin natin, hindi ba talaga mabubuo ito at hindi na mabubuo talaga. Huwag sisihin ng anak ko ang sarili sa nangyari. Bagkus, mas mabuti kong ipaliliwanag na maayos sa anak ang sitwasyon. Sabihin ang totoo. I-resolve natin yung anger, yung tinatawag nating self-blame. Ako ba ang may dahilan? Yung anak ko ba ang dahilan? Maging bukas sa bata sakaling gagawa ng paraan ng mag-asawa para magkabalikan. Hanap tayo ng outlet. Yung outlet in a sense na, kasi pag kinikimkim na natin, we're just comparing it sa isang bulkan. Kasi ang isang bulkan, kapag tahimik, kinikimkim yan, it could explode. Maraming mga tulad ni Takeru at Tsuyoshi, mga batang naging bunga ng mga pagsasamang nawasak, ng mga pangarap na hindi naging ganap, ng mga pangakong hindi natupad, mga batang nananatiling biyaya at may taglay na pag-asa, nananatiling may karapatan na dapat kilalanin at igalang.